Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Wednesday night, no? So Wednesday night ngayon, at ngayon yung inaabangan natin mga loads, no? Na mamaya, no? 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 hours 4 hours from now, kasi alas 10 na eh, diba? So 4 hours from now, makikita natin ang FOMC, no? Magsasalita si Jerome Powell at makakaapekto yan sa ating market. Check ko nga kung nagla-live si Boss Robo ngayon. Naku, mukhang hindi ata, hindi ko pa nakita eh. Check lang natin ha. Kakauwi ko lang eh, mga idol eh. So wala pa, baka mamaya-maya pa yun, kasi alas 2 pa naman yung alas 2 pa naman yung FOMC. So baka maya-maya pa yun si idol, mga lods, no? So sa ngayon, update muna tayo sa ating mga news, mga idol. So bago tayo mag-start, sana i-like nyo yung ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa crypto, trending news sa X, yun, subscribe na kayo sa ating channel, no? Marami tayong news ngayon, matitindi mga news natin. So ito na, umpisahan natin dito sa account, no? Sa account mismo. Kilala nyo ba to mga idol, no? Si hindi ko alam basahin to eh. Khamenei. Mga idol, no? So ito yung parang prime minister o leader ng Iran ata, no? Sabi dito, ano muna natin? Kasi ito yung mga binabasa ng mga mainstream media sa USS, nire-report nila. So dito na lang tayo, rumekta na tayo, di ba? Sabi dito, ito yun, Zionist, parang sinasabi nila dyan yung Israel, no? The leader of the Islamic Revolution televised message to Iranian nation will be broadcast in a few minutes. Sabi dito, the US President threatened us. Nako, ito na. So, the US President threatened us, sabi niya, with his absurd rhetoric. He demands that the Iranian people surrender to him. Sabi, no? They should make threats against those who are afraid of being threatened. The Iranian nation isn't frightened by such threats, no? So, lagi niyan sinasabi yun, no? Hindi ako takot sa iyo, US o Trump, di ba? Gawin niyo gusto niyo, gagawin namin gusto namin. Parang ganoon eh. Sabi niya rito, it isn't wise to tell the Iranian nation to surrender. What should the Iranian nation surrender to? Diba? Bakit kami magsusurrender? Parang ganoon. We will never surrender. We will never surrender. In response to the attack of anyone. This is the logic of the Iranian nation. This is the spirit of the Iranian nation. Nako, grabe. Talagang matibay yung loob, no? Yung talagang matatapang tong mga idol, no? The US entering in this matter, ito nga yung word daw, is 100% to its own detriment, no? The damage it will suffer will be far greater than any harm that Iran may encounter. Ayan na. So, marami ng kumbaga, ito halos sunod-sunod yung tweet niya, 'di ba? So, hindi talaga susuko, parang ganoon yung sinabi. So, ang pinakabago niya ngayon, the Zionist enemy has made a grave mistake and committed a serious crime and it must be punished. So, ang tinutukoy niya rito yung Israel, mga idol, no? So, kailangan daw parusahan. So, ayun yun, mga lods, no? So, dito, speaking of Iran, mga lods, no? Speaking of Iran, Iranian crypto exchange Nobidex allegedly exploited for $48.65 million on Tron. Attacker trolls with vanity address, no? So ito mga idol, no, $48 million ang nahack sa Nobitex, mga idol, no? So ito yung announcement ng Nobitex, announcement regarding security incident this morning, June 18. Our technical team identified signs of unauthorized access to a portion of our notification infrastructure and hot wallet. Immediately upon detection, all access was halted
and our internal security teams are truly investigating the scope of this incident. We would like to remind you that users' asset in accordance with cold storage standards remain completely secure, no? Tandaan niyo na yung cold storage standard remain completely secure. And this incident has only affected a portion of the hot wallet asset. So alam niyo na yung pagkakaiba ng hot wallet at cold wallet, mga idol, no? Nobitex takes full responsibility for this incident and assure users that all incurred losses will be fully compensated through the insurance fund and Nobitex resources. So walang mababawasan o walang mababawasang fund sa mga users, no? Until the investigation is complete, access to the website and application will be temporarily unavailable. Further details will be released upon completion of the investigation. Oh, grabe. So, nako. Sinasabi nila na wala naman daw nakuha sa mga asset ng mga users. Pero hangga't di pa ayos, no? Hindi pa tapos yung investigation, unavailable muna yung application. So, hindi niyo mahahawakan, hindi niyo makukumusta, o hindi niyo magagalaw yung inyong asset, mga idol, parang naka-hold. Ayun yung pangit kapag sa crypto exchange. Alam niyo na ngayon, no? Ayun yung pangit pag nasa crypto exchange ang inyong asset. Pag may nangyaring ganito, wala. Hindi niyo talaga mahahawakan. Ma-hold, mapiprease. O, pag nagaganito, nasa kanila yung desisyon yan kung kailan nila pwede nyong galawin o sabihin na pwede nang galawin yung asset nyo. Di ba? Hanggat wala silang confidence o sabihin na natin na yaman mo na muna. Ganun sila. Paghintayin muna natin sila. Baka yung iba isipin nila hayaan na nila, mawala na, hindi na sila bumalik. Ganun kapag wala kang cold wallet, mga yun yung pagkakaiba ng nasa crypto exchange yung inyong asset at nasa cold wallet. Pag nasa cold wallet, nasa inyo lang yun. Parang nasa USB nyo. Ganun yun, di ba? Hindi nila ma-access yun kasi hanggat di nyo kinoconnect sa internet yun, nandun lang isa parang USB nyo na Trezor o na cold wallet, di ba? Or Ledger man yan o Tangem, ganun. Hindi nila mahawakan yun hanggat hindi nila hanggat di kumo-connect sa internet. So, ayun yung kagandahan, mga idol, no? At meron pang nag-post tungkol dyan. Ito, no? Parang nag-warning. No? Sabi dito, after the IRGC's Bank SEPA comes to turn on Nobitex warning, in 24 hours, we will release Nobitex source code and internal information from their internal network. Any asset that remain there after that point will be at risk na. Naku, patay tayo dyan. The Nobitex exchange is at the heart of the regime efforts to finance terror worldwide. Naku, mga idol, mukhang meron pa konektado ata sila sa mga something. Patay tayo sa inyo. As well as being the regime favorite sanction violation tool, we Gonjes Darande, hindi ko alam basahin yan, mga idol, pasensya na, conducted a cyber attacks against Nobitex. Nobitex doesn't even pretend to abide by sanction. In fact, publicly instructs users on how to use its infrastructure to bypass sanctions. The regime dependence on Nobitex is evident from the fact that working at Nobitex is considered valid military service, as it is considered vital to the regime efforts. The cyber attacks are the result of Nobitex being a key regime tool for financing terrorism. Naku. And violations, sanctions associating with regime terror financing and sanction violation infrastructure puts asset at risk. Nako, ito di umano to mga idol, no? So ito lang yung sinabi dito mga lods Si ito yung Josh Grande, mga idol no? So parang binantaan na nila yan, no? Na nako, kung nandiyan na yung mga asset nyo is at risk na pag di nyo nakuha. Nako, paano makuha hindi mo ma-access. Di ba?
Nako, delikado sila niyan. Mga idol, $48 million yan, mga lodi, no? So, ayan ang sinasabi ko na importante ang merong cold wallet, mga idol. Meron tayong link dyan ng bilihan ng cold wallet, which is yung CryptoBilis na dito sa Pilipinas yan, mga idol, no? So, nationwide, nagdi-deliver sila. So, check na lang dyan yung mga link natin sa description, mga idol, no? No, ayan. Ayun yun, no? At eto, grabe to. Naku, malupit to. Tapos na. Wala na yung USA, mga idol, no? Durog na yung Amerika. Durog na. Sabi niya, Jim Cramer, eh. Sabi niya rito, USA will win this war. Very bullish on America. Kilala niyo naman si Jim Cramer. Kung ano yung sinasabi niya, baliktad yung nangyayari, no? Pag sinabi niyang USA will win this war, matatalo yung USA, very bullish, very bearish on America. O, ganun yung parang nangyari. Kaya lahat ng comment dyan, it's over, evacuate USA, we are so up. Pero mga lodi, fake lang tong news na to, no? Nangungulit lang si Ash Crypto, mga idol. Si Ash Crypto na merong 1.8 million followers. Nang to-troll lang siya, mga idol, no? Ayan, hindi talaga yan sinabi ni Jim Cramer. Kaya lang, syempre nag-trending tong ano na to. Tawag dito, post na yan, no? So, ayan. Pero hindi yan totoo, mga idol, no? It's a fake news. Huwag kayo maniwala dyan. So, eto naman, speaking of hacking or something, thousands are seeing this message on MEXC right now. I warned you weeks ago. MEXC is yan daw, no? You should pull your funds. They're preparing their exit just like FTX. The more you live in, the more they walk away with. If you're not following me or you probably hate money. So, eto kasi, nung chinek ko yung mga comments, meron talagang mga parang nagka-problema yung MEXC, pero hindi mo naman kasi agad masasabi na isa silang ganito, no? Hindi, scam sila, no? Hindi natin sure kasi hindi naman mawawala sa mga crypto exchange or something yung mga nagkakaroon ng parang temporary unavailable, parang nagme-maintenance ganun. Pero marami kasing nag-comment na marami nang nagkakaroon ng ganitong issue. So, pwedeng lumalala yung laging pag ganito. Siyempre, nakakatakot na yan once na nandyan yung asset mo, di ba? Biglang kapag titignan mo yung asset mo, uy, naku, temporary unavailable na, patay tayo sa'yo. Di ba? Anong gagawin natin pag gaganyan? O, magbo-bull market na. Paano kung nag-bull market na, gusto mo na mag-withdraw, tas lahat ng crypto exchange temporary unavailable? Ay, nako, patay tayo sa inyo. Mga lodi, anong mangyayari dyan pag gaganyan? No? So, sa akin talaga, napaka-importante rin ng cold wallet. At syempre, piliin niyo yung mga crypto exchange na pinupuntahan nyo. Di ba? Mag-research kayo, mga idol. No? Ayoko na lang kasing i-boost yung BitGet kasi baka maano tayo, no? Sabihin, pinopromote natin. Pero hindi ko pinopromote yung BitGet kasi bawal daw mag-promote mga idol. Pero, may link dyan sa description. Pero hindi ko pinopromote yan. Huwag nyo i-click yan. Huwag nyo i-click. Mga lodi, no? Ang kulit kasi ng Pilipinas, eh. Mga idol, eh, no? So, ayan. Bala kayo, mga idol, no? So, ingat-ingat na lang, no? Basta yung ginagamit natin, eh, no? So, ayan. So, may trade tayo, no? Dito tayo nagbubodega. Pero hindi ko pinopromote yan, Marami tayong good news dito sa na to, sa crypto na to. Negative 2. 2.15 Bitcoin 105, no? So grabe. Up. Mukhang magre-recover na. Magre-recover na ba? Nga pala, yung ating unemployment claims, no? Medyo parang positive ata to ng konti, no? So hindi siya nagpula, eh. Pero ang inaabangan talaga natin dyan, itong 2 AM, mga idol, hanggang 2:30. Dyan tayo magti-trade, mga lodi. No, mamaya magti-trade ako. Huwag kayong mag-trade kung di nyo kaya, mga idol, Nako, hindi ko sinasabi mag-trade kayo. Lalo na pag nag-live si Boss Robo, baka sumabay ako sa kanya. Pero kahit na hindi siya mag-live, magti-trade ako ng sarili. Mga idol, no? Bakbakan na yan mamaya alas 2.
Bahala kayo dyan, no? Let's win it or let's lose it. Ano, pambodega o magpahinga muna. Ganun lang naman yan eh. Kaya ito na. Ito good news lang sa akin to kasi kahit papano mga idol, yung Pixel is buhay na buhay pa rin mga idol, no, sa ating Ronin network. Sabi dito, so Pixel Online now has over, sabi niya nga, 100 million Pixel stake on their platform. Their brand new game as part of this ecosystem, new mini games coming soon and more. Here's all the latest info you need. So, ang ano ko lang dito mga idol isa, nakakatuwa lang no na tuloy-tuloy pa rin yung Pixel. Para silang Axie, para silang Axie Classic or Axie Origin, no, na kahit na ano nangyayari sa market, wala silang pakialam. Basta tuloy lang yung kanilang game, no, tuloy lang sila, tuloy lang yung adoption, tuloy lang yung mga ginagawa nila. Nagkakaroon pa sila ng mga bagong games. Ayan, mayroon pa silang bagong games, brand new game as a part of this the ecosystem. So nakakatuwa lang, no. So good news to para sa may mga Pixel, no, na may mga invest sa Pixel mga idol. Pero do your own research pa rin mga lods, no. Pero nakakatuwa to. Ito nga yan, no. Ito yung pinaabangan natin. FOMC meeting today. The Fed will decide to hike, no. Tataas ba? Mag-hold o magpo-post na lang, hindi hold yan eh. To hike, pause or cut rates, no? So ganyan lang yan, tatlo lang yan eh. Hike, cut or pause. Ganun lang po yan, no? Kapag pause, nako, medyo malilito, baka mag-drop pag mag-pause eh. Pero siguro mag-drop man, hindi ganun kalalim. Pero pag nag-hike, yan, ang lalim niyan. Ang lalim niyan, parang tinupad yung wish nyo na makabili sa baba. Ayan yung mangyayari pag nag-hike tayo. Pag nag-cut, ayun, medyo positive yan. Mag-aangat tayo niyan, mga idol. Pero, ganito yung ating, dyan, no? Tingin natin dyan. Once na nag-post, mga idol, siguro, maglalaro lang yan dyan. Maglalaro yan sa chart niya. No? Pwedeng mag-drop, depende sa mangyayari. No? Pwedeng lumipad. No? Pero kapag nag-hike yan, mga idol, baka maumpog yan dito and then bumagsak na yan. No? Pero pwede ring lumipad muna, no? Lumipad muna siya. Tapos kunin niya lang yung liquidity dito. Ayan, tapos saka siya bumagsak. Ganun yung isa pang pwede mangyari. No, kahit na bad news, parang umangat lang siya ng konti para kumuha ng liquidity. Pero pag nag-cut ng rates yan, mga idol, positive yun. No? Pero dahil positive yon, maraming mga maglulong. 'Di ba? Maraming mga maglulong. So pwedeng ang stop loss ng mga maglulong diyan. Kasi nga ito, iniisip ko bago mag-alas 2 baka lumipad to dito banda sa gitna eh. Ganyan yan, para malito yung mga trader. Mga ganyan. No? Nilipad dyan dito sa range na to. So once na mag-cut ng rate mga idol, sa tingin ko lang, no, pwedeng kunin niya muna yung liquidation dito sa baba sa linya na to. No? Baka nga kunin pa yung natin, stop loss, lock profit natin eh. Kahit na good news. Na? Once na kunin niya yan, saka siya lilipad pag cut rate, no? Tapos may dalawang good news pa dito. Taragis yan sa XRP. So hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Pero pagdating sa epekto ng FOMC, magiging magalaw yan. Ayun ang pinakasigurado dyan. Magiging magalaw. Tapos hihinto na lang yan kung saan kung ano yung balita. Halimbawa, nag-hike, no? So negative tayo dun. Gagalaw-galaw yan, tapos sa baba na yan, dito na yan. Pero kapag nag-cut ng rate, ganun din yun. Gagalaw-galaw yan, tapos dito na sa taas. Ganun. Ganun yun. So, masarap mag-trade mamaya. No? Pero wag na kayo mag-trade. Lalo na kung bago lang mga idol, nako, iwasan nyo na muna pag sa mga ganitong event. Nakakasunog talaga yan. Baka maubos pera nyo. No? So, ayan. Ayun ang abangan natin mamayang 2 a.m. And then, eto na nga, mga idol. Live na to, mga loads. Naunahan pa yung USA.
Purpose Investment Spot ETF is now live on Canadian Stock Exchange. Boom! Drop the mic. Sabi mga idol, no? Drop the freaking mic, mga loads. Nauna pa yung sa Toronto to, Toronto, Canada. So, nauna pa yung Canada kaysa sa US. So, pag nagkaroon ng ETF, mga loads, no, bibilang pa ng mga weeks yan bago natin makita yung resulta niyan. Pero, ongoing positive yun, mga idol, no? So, ito naman. Sabi kasi, di ba, dahil nga naaprobahan yung ating Genius Act, so, puro stablecoin yung usapan, di ba? Stablecoin, RLUSD, etc., etc. So, hindi na magagamit si XRP, etc., etc. Sabi dito, people think stablecoins reduce XRP need. Wrong, sabi niyan. 27 trillion dollars in Bostro accounts could grow to 50 trillion plus because banks won't trust competitors' coins. XRP becomes the neutral bridge. Oh, ayun yung sinabi niya dyan, mga loads. Lupit niyan. So, ito na. Ito, maganda to. Sabi dito ni Bale, kasi nga na-delay, di ba? Yung sa SEC versus Ripple. Maganda to, mga idol. Interesting to. Sabi dito, SEC is delaying because they want you out. Understand? Sabi ni Bale, no? So, parang sinasabi niya, yung SEC, dinidelay yung kaso. Para isipin nyo na, kumbaga, ma-shake out kayo o mawala kayo. Pero, eto yung pinakamalapit na comment dyan. Nung nirepost siya ni Bill Morgan. Sabi dito ni Bill, di ba, SEC is delaying. So, sabi niya rito, wrong. Ripple is the source of the delay. Di ba? Interesting. Bakit din naging Ripple yung source ng delay? Diba? It wants the injection dissolved. Sabi. Rather than cause the delay. The SEC is actually bending over backwards to help Ripple have the injection dissolved. Ripple and the SEC would have settled months ago, but for Ripple wanting to dissolve injunction. So bakit kaya? No, parang meron bang plano yung Ripple? Bakit nila pinapatagal? Kung totoo to kasi sabi ko nga interesting eh. So hindi naman natin alam kung totoo yung sinabi niya. Pwede namang mali siya. Uy, mali yan. Hindi kami ganyan. Pero pwede rin namang may chance na tama siya kahit na malit na porsyento lang. So, kung tama man siya, mga idol, kumbaga kung isipin din natin eh. 'Di ba? Kung tutusin, kung gusto rin talaga ng Ripple, matagal nang ayos. 'Di ba? Pero bakit parang meron silang timing na hinihintay? Bakit parang meron silang hindi muna ngayon, sandali lang, wag muna. Hintayin na para silang may inaabangan, 'di ba? Na mangyari muna bago nila i-flip yung switch, no. 'Di ba? Ganun, mga idol, no? So, yun. Tapos ito, kaya ako to sinama kasi sobrang tama yung sinabi niya rito na parang na-realize ko na, no, dapat pala hindi natin sila pinipilit or tama lang na i-aware lang sila pero sabagay, wala namang pumipilit sa inyo eh. Hindi ko naman kayo pinipilit eh. Pero tama yung sinabi niya rito. Basahin na lang natin para maintindihan natin. Sabi niya rito, honest advice, never, sabi niya, under any circumstances, try to convince anyone to buy XRP. No? So ako, sinasabi ko nga sa inyo, bias ako pero hindi ko sinasabing bumili kayo. Mag-research kayo ng sarili nyo, di ba? Share the facts only one time. Sabi niya, isang beses nga lang. Ako parang everyday. Meron kasi tayong news eh. Kasama siya sa news kasi, di ba? Share the facts only one time. And if they don't listen, you did your job. Sabi niya, no? What's coming isn't meant for everyone. And that's something you can't change. It's called fate, sabi, no? Kasi halimbawa, yung mga nagko-comment sa niya, kailan ba yan? Ano ba naman yan? Tagal-tagal na yan. No, hindi pa rin ganito, ganyan. So, ibig sabihin, baka hindi para sa inyo yun, no? Kasi hindi nyo alam yung, kumbaga, kasi kung may tiwala kayo, hindi nyo kailangan magtanong lagi everyday. Di ba? Kasi alam nyo na sa isip nyo kung ano yung mangyayari. Alam nyo na yung inaasahan nyo eh. Hindi nyo na kailangan itanong sa ibang tao, no? Sabi nga dito ni King Karam, getting rich from XRP is not meant for everyone. No, ayun yun, mga idol, no? So, simula ngayon,
Hindi ko na babanggitin. Hindi, joke lang. Joke lang yan, mga idol. Babalita natin. Pero, hindi ko na, kahit kailan naman, hindi ko sinabing bumili kayo ng mga coins eh. Kahit anong coins, di ba? Binabalita lang natin yan. Na-hype lang kasi pag good yung news, ang ganda ng news sa kanya. Oy, good yung news na to, ang lupit nito, parang masarap bumili pero pag-aralan nyo pa rin. Takita nyo yung Zebek, di ba? Yung news natin kanina. Ang daming mga crypto influencer rin nagsabi na binenta ko yung aking XRP para bilhin to dahil isa tong promising project. Kasi yung isa naman, ang lupit nito kasi magiging partner niya ang XRP. At siya ay magiging matinding coins. Do you understand? Sabing ganun. Oh. Pero ano nangyari ngayon? Oh, di ba? Mga wala na. Nako. Huwag kayo magtitiwala agad-agad pag na porkit pogi, ganyan, maganda, tapos nag-i-English. Huwag kayo nga, puro kabaliktaran ko yun ha. Diba? No, ayun. Huwag kayo masyado maniwala. No? So, mag-aralan nyo, do your own research kasi bandang huli, papasalamatan nyo yung sarili nyo dahil nag-research kayo. Hindi kayo nabudol, nagtagumpay kayo, ganun, di ba? Ang papasalamatan nyo sarili nyo. Di ba? Ganun lang yun, mga idol, no? Ang lupit nun. Di ba? So, puntahan natin yung inyong mga comment dahil mga makukulit kayong tao. Ayan, si Vitali, oh. Ito yung makulit na Russian vlogger, di ba? Nakulong, namayat na siya. Mukhang ano to, mukhang na-experience niya na si Gabino. Kilala niyo ba si Gabino, mga idol? Napanood niyo ba yung ano pong palabas nun? Detro, si Kogi Domingo. Tanda ko na talaga. Ha? Detro, ayan pala, Detro. Si Kogi Domingo, si Pen Medina, si Eddie Garcia. Grabe yun, no? Lupit nun. Panoorin yun. Nakulong si Kogi Domingo, 16 years old pa lang siya. Di ba pag 16 dapat sa sa Boys Town or something? Hindi ka mismo sa Munti. Tapos kinulong pa siya sa Detro. Punta mga kasama niya, may mga taning na buhay. Tagalog yun, maganda yun mga idol. Si Kogi. Mukhang naranasan na ni Vitali yung ginawa kay Kogi ni ni Pen Medina, ni Gabino. Si Pen Medina, oh. Yun siya eh, binirginan siya. Ang ganda nun. Tapos yun na, saan na ba tayo? Ano naman na ko, tanda ko na. Tagal na nun eh, bata pa si Kogi nun eh. Tsaka boy pa si Eddie Garcia, no? Grabe yun, ang ganda nung palabas na yun. Alam ko nanalo siya ng award dun eh. May naisip ako, kaya lang di pwede sabihin eh. Bastos. So, wag na. Ito na. Mag-news na tayo, mga mag-news tuloy. Magbabasa na tayo ng inyong mga malapit na comment. Hello, mga boss. Sino may alam sa calculate? Pag ang 5 kph mo sa spot or hold ay umabot ng $10 price ni XRP, magkano po ang profits niyan? Salamat po sa makakasagot. Merong application yan eh. Yan nasa ano ko pala, nasa kabilang PC ko eh. Basta nandun sa kabila. Merong application na, hanapin mo. Ano ba pangalan nito? Yung pipili ka ng coins, pipili ka kung ilan yung iyong invest, and then titignan mo kung pag pumunta yung price nung coins na yun sa gantong presyo, makikita yung profits mo. Ganun. Meron nun application, hindi mo na kailangan mag-calculate. Ilalagay mo na lang. Hanapin ko na lang, mga idol, no? Magkano ba kasi yung mo, 5K? Oh, magkano ngayon yung dapat tingnan mo na lang kung ilan yung XRP mo. Ilan yung XRP mo? Sige, tingnan natin sa 5K ha. $5,000. Oh, meron kang 40 XRP. 40 XRP calculator, calculate. Hindi ko alam kung tama yung aking times 10 natin. Oh, equals 400. Oh, tas magkano yung magkano yung dollar ngayon? 56. Oh, times 56. Oh, meron kang 22,400.
Tama ba? Mali ata ako ah. Mali ata. Kasi pero kang Titignan mo na lang yung app. 40 XRP. Ngayon, nga, tignan ko na lang yung app. Pasensya na kayo. Hindi kasi ako magaling sa math eh. Pinag-aaral ako ng magulang ko, kinain ko yung papel eh. Bigyan pa ako ng problema, Rapi Tulpo ah. Ayan. Innocentes, makinig na lang sa news na news mo, idol. Ayaw ko na tignan ng crypto. Buti na lang na-delay pa. Sana pumaldo sa airdrop para makapagbodega pa. Nako, si Joe Premier. Ayan. Sa PC lang mainam. Alin yun, idol? Mark Pass, okay lang ba sa smartphone ang BitGet, boss? Pwede naman. Laging nakalagin yung aking BitGet sa aking phone. No? Ako, naalala ko sa pinakita mong pic sa Tel Aviv sa Israel, yung sa Bible, yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, sa asawa ni Lot, ganyan yung itsura, rain or fire. Yan ba yun? Yung bawal siyang lumingon, magiging ano siya, daing. Magiging asin. Magiging asin siya din, di ba, pag lumingon siya. Ayun yung tumakas sila. Tapos, huwag kang lilingon. Hindi, sa story sa Bible yun eh. Ano ko yun, yung kinuwento sa amin dati yun eh. Tapos paglingon niya, naging asin. Di ba yun yun, idol? Tama ba ako? Mark Pass, sabihin mo kung tama o mali ako ha. Ayan, dahil mo comment, idol ha. Joseph Berdin, always yan, shoutout sa'yo. Si Lisa Yongson, shoutout sa'yo. Good evening sa'yo. Margarita, si D. 21 million pieces lang, no more, no less, na mina ng ang 19 million pieces Bitcoin. 2 million pieces na lang ang natitira. Talaga? Unti na lang. Bitcoin is king, sabi ni Idol. Bili ka Bitcoin. Tama yan. Bibili rin ako niyan, Idol. Promise. Kaya lang hindi ngayon. Pag nag-rug pull si Sebek, di na ako lugi kasi nailabas ko na initial state investment ko doon. Napomo lang si Sutoy dahil nag-consolidate si Sebek ngayon. Nakabili siguro yan ng ganito, 0.0071. Kaya, ganyan na trato ni Sam Tapalia. Well, mahihirapan si Sam dyan dahil sa bagong batas. Ayan. Binili ko na RLUSD kaso, konti lang. Pero satisfied ako 20% na nila for 7D. Si Erwin to. No? Shoutout sa'yo. Only Popcorn. Yung Martin Lucas, hype na hype dyan sa Sebek. Yun nga yun eh. Si Clabby, shoutout dyan. Siyempre, always yan si Idol. Mukhang magagaya kay Bin Laden yung leader ng Iran. Nako, hindi. Mukhang matapang yun, Idol. Tsaka ang laki pala ng Iran, no? Di ba yung Iran yung napanood yung 300, mga Idol? Di ba Persia yung parang pinakamalakas na bansa nun? Alam ko ayun yung Iran yung Persia. Sa pagkakaalam ko Oo. Parang scene sa anime na 86 yung picture ng mga missile, Idol. Hindi ko alam yung 86. Pinopromote niya nung nakaraan sa bid niya yung coin, tapos yung sinasabi niya hindi na siya naniniwala. I-search mo nga may where is Persia now or ganun. Search mo lang. Boss, paano pa bumili ng XRP sa BitGet? Ang hirap hanap ko sa YouTube. Wala ako makita. By step. Ha? Hindi. Punta ka lang sa spot. Tama yung sinabi dito ni Erwin, no? Gamit ka spot, kundi sa bots ka gumamit. Hindi. Sa spot ka lang. Punta ka lang sa spot, Idol. O gaya ko bodega pa help, meron ako 980 pesos, ha? Persia, historic region of southwestern Asia associated with the area that is modern Iran. So ayun nga, Iran nga yung Persia. O di yun, lupit, di ba? So malupit din talaga yung Iran dati, mga idol. Si Herman de la Cruz. Punta ka lang sa spot, idol, no?
Jemar de la Cruz, pag nakialam ang US, sasali na din ang China. Pwede. Si Pyro Cruz, Pyro Cruz TV, Idol, meron din bang Pinoy na sutoy na content creator sa crypto? Content creator sa crypto? Anong sutoy? Katulad ko? Maraming Pinoy content creator ng crypto. Yung iba news. Ako kasi, mga pinapanood ko mga news. Yung mga content creator na nagpo-promote, di ko yung pinapanood. Ang pinapanood ko yung mga news. Kasi ganun yung ginagawa ko. News lang naman ako eh. Wala namang promote dito, mga idol. Yung mga trending sa crypto world, ayun yung pinaano natin. Tulad ng mga na-hack, mga na-aprobahan ng mga ETF, ano na ba nangyayari sa crypto, bumagsak na ba, ganoon. Naalala ko, ikaw yung nagbabanta na pagtatawanan mo yung mga hindi nagtiwala sa XRP mo. Sabi ni Alt Mercy, yung aking tawag doon, ginagawa ko doon. Ini-screenshot. Na-save ka pa ng screenshot noon. Pagkatatanda ko, sabi niya, yung mga nagbenta ng $3, anyari, tagal mo naman ilabas yung screenshot mo. Kalahating taon na. Kalahating taon ka palang idol nanonood sa akin. Simula 2021 nga, may hawak na ako hindi naman. Siguro mga 2022 na. May hawak na XRP. Diba? Kung di tawanan nyo ako kasi hindi tawag dito. Ang baba ng XRP ngayon, di kayo muna, tawanan nyo muna ako. Diba? Kasi kayo pa yung panalo ngayon eh. Pag nanalo na ako, ako tatawa. Tatawa ako eh, wala pa nga, baba pa nga eh, di para akong tanga nun. Paano po kung maubos po ang XRP, di mo na magagamit RLUSD? Hindi po maubos kasi kaya nga po ginawang sa tingin ko lang kaya ginawang 100 million yun. Tataas yung presyo. Kasi mababa lang naman yung price ng mga idol yung gas fee. Nakita nyo ba yung hindi ko pala napakita kanina yung 200 billion ba yun na XRP? Tapos ang gas fee lang 0.004. Nakalimutan ko, wala. Kala ko kasi nabalita ako na kaninang umaga yun, kaya tinanggal ko hindi pa pala. Basta ganun, ang baba lang ng gas fee, mga idol, no? So, hindi maubos yan. Tataas lang ng tataas yung presyo niya. 2026 to 2027 loads, baka 10,000 ba to? 10,000 na per XRP. Di natin alam, idol, medyo malayo pa yan. So, ang target ko kasi niyan, mga idol, bawal pala. Bawal pala, wala pala akong target. Bakit kasi nagmamadali? May kasabihan nga tayo, ang taong laging nagmamadali, kung matinik, maasim ang kilikili. Ayun, sabi lang. Pero seryoso, trust the process. Dati akong miner nang nakahawak ng mga 0.5 BTC at halos 2 Ethereum galing GPU mining. Ayun, doon ako natuto na mag-hold ka lang hanggat di mo kailangan ng pera talaga. Nasa 100k plus pesos pa lang palitan ng BTC noon. Nung nagpapapalit ako, binibili ko din kasi ng additional GPU ang minimina ko noon. Pero nung nag-hold na simulat sa pool, nag-mining, paldo na sana ngayon. Lesson learned, mainipin talo. Yun nga, marunong ka niyan, idol, mag-mine. Dati gusto ko yun eh. Yung sa kumpay ka lang. Pero sabi nila kasi, di ba, kailangan ng malapit na energy dyan eh. Kumbaga, maka-tumas yung kuryente mo. Kaya dapat daw dyan, kapag magmamine ka ng ganyan, it's either, hindi siya ano tawag doon yung mga natural energy, may kunyari, solar, o kaya, ano ba tawag pag water? Geothermal. O kaya paghangin, lunti ang ipo-ipo, energy, ganun. Boss Jeblo, si Mac James, shoutout sa'yo. Si Don Ferrer. Boss Jeblo, do you own research din kung totoong nag-rug pull CEO ng Zebek? Hindi ko naman sinabi nag-rug pull. Ang sinasabi niya,
siya yung nagsasabi na galing sa mga narag, no? Siya yung nagsabi nun, narag eh. Pinuntahan pa nga natin yung movie, di ba? So, ayun. Tsaka wala akong interest dyan. Wala kasi akong interest dyan, idol eh. Hindi nga ako bumili niyan eh. Pag nakialam na ang mga ibang bansa dyan, malamang World War III na yan. Sabi nga ng iba, nakabukas na ang series book of Revelation. Ako, medyo matagal pa yan. Ako, sa akin lang to siguro pwedeng mali ako kasi ayoko talaga ng World War III. Pero sa tingin ko, hindi pa yan, no? Wala mangyayaring World War III. Magkakaroon siguro ng medyo tension, no? Talagang bakbakan ng konti, pero hindi siya matutuloy ng World War III. No? Maraming pipigil dyan, mga idol, no? Marami na tayo mga ano ngayon. Superhero. Hindi, maraming mga mayayaman, hindi papayag. Mga leader ng mundo, yung mga totoong leader ng mundo. Kilala niyo ba yung mga totoong leader ng mundo, mga idol? Wait na lang sa pag-ahon. Ayan, CryptoCoos, Dragon Dive Boards. Ayun, si Seno at Chairman Netero. Andyan na. Ayun yan, Dragon Dive ba yun? Tawag doon. Lupit doon. Nakita ni Kiliwa sa malayo yun eh. Lah, ayun, malapit na Dragon Dive ng aking lolo. Ano ba pangalan ng papa ni Kiliwa? Silva. Ayun, si Silva pala. Silva! Away! Dalawang flip the switch, magpapabago ng buhay natin. Dalawang flip the switch, binuksan tas pinatay. Nako, bukas lang, wag naman patay. Flip the switch para sa racket ni XRP, flip the switch para sa racket ni Trump. Yun pala. GG. Sa war na yan, ipit malala. Lubos pang DCA, panoorin ko na lang Game of Thrones habang waiting. Mukhang malupit yung sinabi mo. Alin, Game of Thrones? Di yung pa napapanood yung Game of Thrones? Panoorin mo, malupit yan talaga yan. Malupit yan na idol, ang Game of Thrones. No? Wala pa akong napapanood na singtindi niyan. Kasi sa genre nila, sa genre. Vikings kasi, parang ano rin eh, ganun. Pero iba kasi yung Vikings eh, sa akin Kung manood kayo ng mga series, bago kayo mawala sa mundo, dapat mapanood nyo yun. Game of Thrones, Breaking Bad, Vikings, Dexter, mga talaga matindi. Lucifer, panood nyo na ba yung Lucifer? Ganda din yun. Ngayon pa lang mag-start yung pagtaas. Ayan, ngayong hapon, sabi ni Idol. Bakit na ba? Ako, mukhang bumaba pa. Bakit na kanina? Ni Share Colang TV. Si Aldrin, Boss Jeblo, once ma-approve ang ETF sa October, hanggang kailan effect nun? Until December, bullish or bearish? Thank you, boss. Ang ETF kasi, may epekto yan mga 1-2 linggo ata eh. Kasi doon na yung pag nag-active na yung trade. Mga idol. Katulad nung na-aprobahan yung Bitcoin ETF, di ba? Hindi naman agad nag-pump. Naghintay pa ng mga ilang linggo ata, 3 linggo, halos 1 buwan, bago naramdaman yung ETF, tas lumipad siya. Ganun. Buo na naman ang araw natin, mga lods. Makakapanood na naman tayo ng update ni Boss Jeblo. Shoutout po, salamat sa update. At least may mga idea tayo sa mga kaganapan outside the country. Phil Habis, always shoutout sa iyo. Si Diggs Renz Channel, ayan. Good evening na sa iyo, idol. Si Aldrin Matalog. Na way palipad na lodi si Daddy Trump, pag-asa natin. Alam niyo si Trump, ngayon ko lang na-realize si Trump, mga idol, minsan yung mga pinopost niya, malay nyo sinasadya niyang i-post yun, tapos titignan niya lang yung reaction ng mga tao, ng mga ibang bansa, kasi alam niya yung maging epekto ng post niya di ba? Di ba? So, kaya medyo pag may nag-post ng ganun, isipin din natin, wag agad tayo magtitiwala. Kailan ka magte-take profit ng XRP? Ang nasa ko kasi, idol, mga last quarter na ng 2025. Ganun. Kapag last quarter or first quarter, tama ka dyan, mga ganun. Jeffrey Tan, shoutout sa'yo. Hindi ko na yung babasahin, Si Emil Roy, Capistrano. Ayan, si Capistrano.
Yung Chimera Ant series nung dumating yung dragon ng lolo ni Killua at si Netero, oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ganun yung naalala ko dun eh. Tapos si Pito nakatingin nakapuron sa may sa may bubong, di ba? Si Pito, lupit din nun eh. Si Kiyo, Dino. Ayan. Nalaro mo na ba yung Tokyo Beast? Dami pumaldo ngayon dun ah. Oh, no, hindi mo na idol eh. Kasi ganito yan. Ilang beses na nating naranasan yan ng mga nakaraang usong-uso pa yung mga NFT, di ba? Sasabihin ng mga content creator, o ito, ang ganda nito, laro kayo. Andyan yung link, laro kayo dyan, mga idol, matindi mga mangyayari dyan. And then may mag-i-invest doon, no? So pag nag-invest doon, ganyan-ganyan, mga ilang linggo lang biglang magbabagsak na. So pag ginawa ko yun, magalit kayo sa akin. Pag nasama ko kayo sa mga ganun, di ba? So hindi na ako nagaya ng mga ganun. Yung Axie na lang talaga yung ano ko kasi. Yung Axie, umabot ng bear market, nag-bull market, tas ngayon, di ba? Ay, nag-bull market, nag-bear market, tas ngayon, pa-bull market. Andyan lang sila. Buhay pa naman yung Axie. Di ba? Buhay naman yung Axie, mababa nga lang yung earnings. Pero hindi ka na, kung ano ka dyan, hindi naman sila ng scam. Di ba? Kasi nandyan pa sila eh. Mga asset mo, nandyan pa, nakikita mo pa. Hindi naman nawala eh. Bumaba nga lang yung presyo. Ganyan lang yun. Si Diobic, parang Jeb, di ko na nga inaani yung Axie. Hindi na nga rin ako naglalaro nun, mga idol. Minsan na lang. No, kumbaga, andyan lang talaga yung mga NFT ko doon. Hindi ko na siya, hindi ako gumagastos doon. Kumbaga, nag-aano lang ako, daily quiz. Ganun lang. Parang Jeblo, sa palagay, pare siguro to. Sa palagay ko, sasali na ang US dahil sabi ni Trump, ayaw niya sa ceasefire. Ayaw niya ng ceasefire. He wants end of the war kasi sabi ni Trump 45 years na ang war na yan, time to end. Ibig sabihin, tatapusin niya, hindi niya. Pag sumali man siya, tatapusin niya na. Hindi na haba, 'di ba? Kasi ayaw niya na nga ano ni. So kapag sumali siya, ganito. Parang dalawang nag-aaway na lasing na tropa mo. Pagsali mo, pares mo silang bubugbugin. Para manahimik silang dalawa. Ganun gagawin ni Trump eh, no? Makulit kaya yung paawat ah. So, ayun. Mukhang nakapaghanda na din ng Iran. Napagplanuhan na nila. Kaya palag-palag na sila. Idol, ito sabi ko sa inyo, research nyo eh. Yung lakas ng military force ng bawat bansa, may sukatan yan mga lodi. Makikita nyo kung gaano kalayo yung Iran sa US. Di ba yung China, sabihin ko na, stick po tayo sa chart. Ito yung China. Diba, malupit yung China, mataas eh. Russia, mga ganito yung Russia, matindi rin yung Russia. Sabihin natin yung syempre may mga sa NATO, yung mga sa France, yung malalakas din yun eh. Mga ganun din yun eh. Yung Iran siguro, mga sabihin natin nandito, ganyan. No? Israel, medyo okay din yung Israel. Mga ganyan kalakatas yung susukatin, no? Yung US, ganito yan mga idol, ganyan, no? Ganyan sila kalaki. Nung nakita yung tingnan nyo, kasi maraming YouTube channel yung nagaganito eh. Pero, hindi pare-parehas eh. 'Di ba? Mas maganda doon kayo sa mga parang mga National Geographic, mga ganun. Kalimutan ko sa kung pinanood yun eh. Hindi ko alam kung sa History Channel o sa National ko napanood eh. Mga lodi. So ganyan. No, madami, advance. Ganun yung pinakalamang nila eh. Madami, advance, tapos basta isa sila sa mga matindi. Kaya kahit na pumalag ka, 'di ba? Pumalag-palag ka pa, hindi ka pa wala kang palag. Ganun. Philippines, dito lang yung Philippines. Baka wala pa nga eh. Pacquiao lang malakas dito eh. So, ayan. Ganun, mga idol, no? Kahit na may isipan nilang pumalag, wala silang palag. Ayun lang. Panoorin nyo na lang. Hindi ko, naisip ko din yun. Sabi ko, tangan, sobrang lakas pala eh, no?
Hindi lang nila syempre kapag may ganun kang power, hindi lang nila pinapakita sa mundo 'yun. Ba't nila ipapakita? 'Di ba? Eh yung iba kasi mahilig magpakita eh, 'di ba? So kinalkula 'yun nung pinanood ko. Talagang ni-research nila. So ganun kalupit. Alam niyo ba na may laser beam na yung yung US? Mga idol, meron silang laser beam sa barko. Wing! Ganun, gumuguhit. Kaya lang sobrang laki ng energy na kailangan nila dun, mga idol. Isang tira nun, isang ang presyo na ng GDP ng isang bansa. Pero meron sila. Si Boss J. Si Juna Bendaño, always shoutout dyan. Siyempre, si Robin Padilla yan. Si JDB, boss, cancel uli. Yan, malamang. O, cancel nga po yung sa Templeton. Pero yung sa Toronto, Canada, goods na goods, no? Nagdagdag na ako ng XRP ko galing sa mga isang airdrop. Sarap magbodega pag galing sa libre pang bodega. Sana tumagal pa yung ganitong presyo na or mas bumaba pa. Sana para sa lahat ng airdrop sa dyan. Bala kayo dyan ha. Hindi ako nagpo-promote ng airdrop, mga idol. Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Yort na bot. Si Ice Vortex. Shoutout sa'yo, Dragon Dive. Ayan nga. Kaya sa earn, kaya lang muna may USD fund, sabi ni Idol. No? Ano lang yan, mga lods. Medyo mababa lang yung sa sa earn. Pero meron. At least, kaya lang mababa. Pero may time kasi doon kung gusto mo mas malaki. Depende sa coin. Si Manu Bobby, abang nasa 1.8 and 1.5, baka mahagip, sabi ni Idol. Boss, pag dumating yung time na mag-take profit ka, ano pipiliin mo? Depende, Idol kung buhay pa yung USDT nun. Kasi baka mo USDT. Maraming ka. Kasi di ba kakapasa lang nung Genius Act natin na stable coin. So, titignan natin kung ano yung mapipili natin. Sa ngayon, siyempre, hindi pa natin sure. Hindi pa ito ang top Lodi, pero may retracement pa yata muna sa $69. 2021 all-time high bago ang isang parabolic move. Baka 69,000 ba itong sinasabi mo, Idol? $69,000. Sa Bitcoin ba yan? Si Mr. Mac yun. Si Elmer TV, shoutout sa iyo. Si Star Condo. Good morning, Sir Jeblo. Newbie po. Ano po ibig sabihin ng bodega? Sa spot po ba? O sa futures yun ginagawa nyo po ba bodega? Salamat po, explain. Sa spot po yun, Idol. No? Parang iniipon mo yung iyong coins. Nag-ipon ka ng coins. Pag sa spot ka, bibili ka ng mga coins, halimbawa, bibili ka ng Bitcoin, bibili ka ng XRP, lalagay mo siya, kumbaga, yun, nasa spot yun. Spot trading ang tawag doon. Pag futures trading naman, Idol, ibig sabihin nun, hindi ka bumibili ng, ang binibili mo ron yung futures ng coin. No, binibili mo kung tataas ba siya o bababa siya. Halimbawa, dito, sa 1 second nga tayo. Ayan, 1 second, no? 1 seconds. Tingnan natin. Every 1 seconds may candle to, ha. Bakit kasi pag 1 seconds lang eh. Ang bilis. Yan, no. Simula dito. Ayan. Maglalagay ako ng $20, no. Tapos uhulaan ko na bababa siya, no. Dito, halimbawa, bababa siya in 3, 2, 1. Ayan, nag-ano ako ng $20. So, pag bumababa yan, nagpa-profit ako. Pero pag tumataas yan, natatalo yung $20 ko, nauubos. Ganun yun, no? Ayun yung future. Sinuhulaan mo kung saan siya pupunta. Kung tataas ba siya o bababa siya. So, chinempuhan ko lang kasi pocket. Kaya sinabi ko, bababa. Ayan kung dito tayo nakaposisyon, medyo panalo pa tayo siguro ng mga 2%, 1%, o negative something. Ayan. Di ba? So, dun mo hinuhulaan yan. So, may stop loss yan. Halimbawa, $20 mo. Kapag umabot dito sa 2.15, ubos na yung $20 mo. 'Di ba? Ngayon, kapag umabot naman siya dito sa 2.13, 100% ka na, naging $40 na. So, dito maglalaro ngayon yan. Maglalaro yan dito. So, depende sa'yo. Kapag masaya ka na sa panalo mo na $10 kasi wala pa siya dito, halimbawa dyan,
ano mo na, pwede ka nang kumuha, no? Kunin mo na. Ngayon, kung natatakot ka na bumaba, kasi bumababa na siya ng ganyan, kaysa maubos siya, dito pa lang, kunin mo na. Tawag doon, stop loss. Mag-stop loss ka dito. Ganun, di ba? So, ayun ha. Nadumihan na naman yung ano ko, chart ko. Tingnan natin. O, ayan. O, panalo sa ano, pababa. Pero dito 1 seconds lang to. Sinample ko lang yan, mga idol. Huwag kayo magti-trade sa 1 seconds. isa kayong gods pag nag-trade kayo sa 1 seconds. Hantindi nyo yan, mga idol, no? Huwag kayo magti-trade dyan. Sinample ko lang yun, no? So, ayan, ha. Sa future po yun. Sa spot, ang mangyayari doon, kung ano yung galaw na kunyari, yung ito yung presyo ng XRP 2.1, andyan lang yan. Kunyari, naglagay ka ng 100 pesos. So, pag bumababa siya, bumababa yung presyo ng 100 pesos mo. Kumbaga, bumababa kasi yung presyo ng XRP, yung value niya eh. Pero, hindi yun matatalo. Kumbaga, tawag doon, paper loss. No? Impermanent loss lang yun. No, ibig sabihin, pwede pang manalo yun kapag hinintay mo kung tataas siya uli o ganyan, ganon. Diba? Subscribe na kayo mga idol. Dami yan sinabi, dahil ko nang sinabi. Si Hello, shoutout sa'yo. Oh. Si ano pala yun si Star Condo. Si Arnold. Yan, shoutout sa idol, good evening. Si Dens Cortez, binenta niya na kasi yung Sebek niya kasi ayaw niya na i-promote para bumagsak yung Sebek. Baka nag-short siya dun, no? Depende. Ang mahal pala ng cold wallet, mas mataas pa sa... Anong cold wallet ba tinignan mo, idol? Tinignan mo ba dun sa link natin? Pwede mo makita yun dun eh. Lahat ng klase ng cold wallet sa ating mga presyo nila. Sa store, tsaka dun sa list nila dyan, parehas lang ng presyo yun, idol. Pag magpapadeliver ka lang, parang ngayon lang yung babayaran mo, yung delivery fee. Ang tawag dun? Ganun ba yun, delivery fee? Ayun, di ba? Yung sa akin, Safe 5 eh. Nasa, kanin? 15. Magano'n na ata eh. Hindi ko alam eh. Kalimutan ko na. Jonabel, shoutout sa'yo. Innocentes, JR Salinil, shoutout sa'yo. Si JC. JC, shoutout sa'yo. Si King Shang, always to. Dami kong natutunan sa lahat ng content mo. Thanks, good luck sa ating lahat. Sabi ni Idol, shoutout sa'yo. Si Ciela Villa, always shoutout sa'yo. Si Lumanta Maricel. Boss, di ako makapag-open ng BitGet gamit sa link mo. Ibang language. Kapag ganyan, idol, punta ka lang sa BitGet, 'di ba? Eto, nakita mo yung mundo. Ayan yung mundo, click mo lang 'yan. Nandiyan yung mga language, oh. Ganun lang 'yan, idol, no? Punta ka lang dito sa tabi ng mukha mo, yung mundo. Puntahan mo lang, andun yung language. Yung globe. Si Eros, ayan, shoutout sa iyo, idol. At si Pinoy Tips, always shoutout. At syempre ang nag-champion sa atin, si John Rex Cabrera. Yan, shoutout sa iyo, idol. Good evening. So, ayun yung ating news ngayong gabi. Sana na-enjoy nyo. Marami kayong natutunan. Kahit di ko alam kung marami natutunan ba kayo. Sana na-enjoy nyo yung ating video, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Check nyo yung mga link dyan sa description natin, mga idol. Maraming salamat. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs TV, subscribe to Juggler if you want to subscribe to me, it's in the description. You see it? So if you want to subscribe to me, it's in the description. Don't do this, okay? Don't do it. Okay? Sorry. So yeah, you need to check out my song. Even I have a British accent about this. Lalay nar. Bye.